Una sa ating mga balita, nakahanda na ang Pilipinas para sa idaraos na World Economic Forum simula bukas. Inaasahang dadalo ang may 600 delegado mula sa iba't ibang bansa, kabilang na ang mga leader ng Vietnam at Indonesia. Ayon kay PCOO Secretary Sunny Coloma, pagkakataon din ito para makipagpulong kay Pangulong Aquino. Si Rocky Ignacio ang ating tagapagbalita. Magiging abala ang Pilipinas sa pagtanggap ng mahalagang bisita sa loob ng linggong ito. Tiniyak ng Malacanang ang kahandaan ng Pilipinas sa pagdating na iba't ibang leader ng bansa na 23rd World Economic Forum on East Asia. Ayon kay Presidential Communications Secretary Sunny Coloma, titiyakin ang kaayusan ng mga lugar na pupuntahan ng mga bisita at walang pagtatakpan sa kabuang makikita ng mga iba't ibang leader na dadalo sa tao ng pulong. Kabilang na niya dito ang sitwasyon ng pangkaraniwang Pilipino. Sa aking pagkalam, ang hinanda ay yung kaayusan dun sa mga lugar na pupuntahan at hindi pinagtatakpan yung mga dadaanan. Ang ating pamahalaan ay nakabatay sa pagiging bukas at nakabatay din to sa katotohanan. Kasama dadalo sa World Economic Forum ang mga leader ng Vietnam at Indonesia na magiging pagkakataon para makipagpulong na rin kay Pangulong Aquino. Miyerkules, 21 ng Mayo, tatanggapin ni Pangulong Aquino sa Malacanang si Vietnamese Prime Minister Nguyen Tan Dung para sa isang working visit. Ayon sa DFA, kabilang sa tatalakayin ng dalawang leader ang kooperasyon sa larangan ng defense, tourism, trade and investment. Dagdag pa ng palasyo, asahan na pag-uusapan sa pulong ang usapin ng maritime security. Bukod sa Pilipinas at China, may inaangkin rin teritoryo ang Vietnam sa bahagi ng West Philippine Sea. The President and the Prime Minister met and spoke with each other during the last ASEAN Summit in Myanmar. It is reasonable to expect that they will continue to compare notes on the two countries' experience in dealing with issues on the South China Sea or West Philippine Sea. We are still awaiting the finalization of the details of the visit. Asahan naman ang pagpapalakas pa ng relasyon ng Pilipinas at Indonesia sa nakatakdang state visit ni President Susilo Bambang Yudhoyono sa Biyernes. Kabilang sa tatalakay ni Pangulo Aquino at Yudhoyono ang kooperasyon sa larangan ng political, defense and border, maritime, economic at socio-cultural. The Philippines and Indonesia have just concluded in Jakarta an agreement or discussions on an agreement on the on the delimitation of the exclusive economic zone boundaries between the two countries. President Aquino and President Susilo Bambang Yudhoyono are expected to discuss the salient points of the agreement and other matters of mutual concern. President SBY, as he is called in ASEAN, looking forward to the end of his term as President of Indonesia, and he and the President have always enjoyed cordial relations. We can expect that the meeting between them will involve active discussions on concerns affecting both countries. Ito ang unang bilateral visit ni Yudhoyono sa Pilipinas simula nang maupo bilang leader ng Indonesia sa magkasunod na termino nitong 2004 at 2009. March 2011 nang magsagawa ng state visit si Pangulong Aquino sa Indonesia. Para sa Telebisyon ng Bayan, Rocky Ignacio.